Magandang araw po sa inyong lahat! Welcome to Gene Therapy, Stem Cell, A New Hope for Global Health. Pero sandali, alam mo ba kung ano talaga ang gene therapy? Ikaw, alam mo ba? At ikaw lalo nang nanonood, sigurado ka bang naiintindihan mo kung ano ito? Kami kaya, alam ba namin talaga kung ano ito? Ang tanong ng marami, ano nga ba ang gene therapy? Ano ang mga o various forms ang meron nito? Paano ito makakatulong sa kalusugan ng buong mundo? Pero teka, ligtas ba ito? May masababang epekto or may mabuting epekto? At ang mas malalim na tanong, tama bang babuhin natin ang mismong genes ng tao? Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang mga sagot dahil dito sa aming programa, hindi lang kami magbabahagi ng impormasyon, iimbitahan din namin kayong magnilay, magtanong, at ma-inspire sa kapangyarihan dala na makabagong agham. Kaya tara na, halina't samahan kami ang Group 1 sa isang makabuluhan at makabagong paglalakbay tungo sa pag-unawa sa gene therapy. Dito lang yan sa Gene Therapy, Stem Cell, A New Hope for Global Health. Ano ang gene therapy? Ang gene therapy ay isang uri ng kabagong paggamot kung saan binabago, pinapalitan o inaayos ang mga depektibong gene sa katawan upang gamutin o pigilan ang mga sakit. Nagamit ito lalo na sa mga namamanang sakit, genetic disorders na dulot ng pagkasira o kakulangan sa mga partikular na gene. Sa halip na gamot o operasyon, mismong ugat ng problema sa DNA ang tinatarget at inaayos. Paano gumagana ang gene therapy? Tinutukoy ang may sira o nawawalang gene, gumagawa ng normal o gumaganang kopya ng gene sa laboratorio. Pinapasok ito sa mga selula ng pasyente gamit ang vector, karaniwang virus o nanoparticles. Na-activate ang bagong gene upang itama ang function at maibsan ang sintomas ng sakit. Somatic gene therapy. Ang somatic gene therapy ay isang uri ng gene therapy kung saan binabago ang mga genes somatic cells o mga selula ng katawan. Hindi kabilang ang mga reproductive cells tulad ng simila o itlog. Layunin nitong gamutin o pigilan ng isang sakit. Ang pagbabagong ito ay hindi na ipapasa sa susunod na henerasyon dahil hindi nito binabago ang germline cells, mga selulang responsable sa produksyon. Pangunahing katangian ng somatic gene therapy. Ang mga target nito, mga hindi reproductive cells, halimbawa balat, kalamnan, dugo. Layunin gamutin ang karamdaman sa mismong pasyente. Epekto, maaaring pansamantala o pangmatagalang depende sa cell at paraan ng therapy. Pagmamana, hindi namamana ng anak. Paano ito ginagawa? Tinutukoy muna ang sira o nawawalang gene na sanhi ng sakit. Gumagawa ng malusog o gumaganang kopya ng gene. Pinapasok ang gene sa katawan ng pasyente gamit ang vector tulad ng virus o lipid nanoparticles. Sa mga halimbawa sakit na ginagamot gamit ang somatic gene therapy, severe combined immunodeficiency SCID, hemophilia, cystic fibrosis, ilang uri ng cancer, sickle anemia, kasalukuyang isinasa ilalim sa mga clinical na pagsusuri.
Mga bentahe, tinatarget mismo ang sakit. Hindi na ipapasa sa susunod na henerasyon. Malaki ang may tutulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng pasyente. Mga limitasyon, mataas na gastos at komplikado ang proseso. Maaaring hindi pangmatagalan ang epekto, depende sa therapy. Mga panganib ng immune reaction o maling pagkapasok ng gene sa DNA. Germline gene therapy. Ang germline gene therapy ay isang uri ng terapiyang genetiko kung saan binabago ang genes sa germline cells. Ito ay ang mga selula ng reproduction gaya ng similya, itlog o embryo. Ang pagbabagong ito ay namamana, ibig sabihin maaari itong maipasa sa susunod na henerasyon. Pangunahing katangian ng germline gene therapy. Target mga reproductive cells. Layunin, pigilan ang paglitaw ng namamanang genetic disorders sa pasyente at sa kanyang magiging anak. Epekto, pangmatagalan at mamamana. Kalagayan, karamihan ay experimental o controversial. Paano ito ginagawa? Tinutukoy ang sanhi, tinutukoy ang sira o may depektong genes, germ cell o embryo. Inaayos o pinapalitan ang depektibong gene gamit ang mga kasangkapan gaya ng CRISPR-Cas9. Pinapalaki ang embryo na may tamang gene upang maging isang malusog na sanggol. Resulta, ang bagong gene ay nagiging bahagi ng DNA ng bata at naipapasa sa magiging anak nito. Mga posibleng benepisyo, maaaring maalis ang namamanang mga sakit tulad ng Tay-Sachs disease, Huntington's disease, cystic fibrosis. Posibleng mawala ng tuluyan ang mga ilang sakit sa lipunan. May pakinabang sa susunod na henerasyon. Mga pangunahing issue at pag-aalala. Hindi tiyak ang epektong sa mga sumusunod na henerasyon. Maaaring magkaroon ng hindi sinasadyang mutation, posibleng gamit para sa designer babies. Halimbawa, pagpapaganda o pagpapatalino. Bawal o limitado ito sa maraming bansa dahil sa ethical, legal at pensiguridad na issue. Kasalukuyang kalagayan, hindi pa pinapayagan para sa paggamit sa tao sa karamihan ng mga bansa. Karaniwang ginagamit lamang sa hayop o embryo research. Kailangan pa ng masuring pagsasaliksik, talakayang etikal at pampublikong konsultasyon. Magandang araw, ako si Mark Chester Samarita at ituturo ko sa inyo kung ano ang in vivo gene therapy. Ang in vivo gene therapy ay isang uri ng gene therapy kung saan ang therapeutic gene ay direktang ipinapasok sa katawan ng pasyente upang gamutin ang mga apektadong bahagi tulad ng atay, baga o kalamnan nang hindi kinukuha ang mga selula mula sa katawan. Pangunahing katangian ng in vivo gene therapy. Direktang paghatid. Ang gene ay inalalagay direkta sa loob ng katawan ng pasyente. Target, mga partikular na organo o tissue, halimbawa, atay, baga at kalamnan. Pamamaraan, karaniwang gamit ng mga virus gaya ng AAV o non-viral vectors, halimbawa, nanoparticles. Ayusin o palitan ang sira o nawawalang gene upang malunasan ang sakit. Paano ito ginagawa? Gumagawa ng malusog na gene sa laboratorio. Ang gene ay inilalagay sa isang vector tulad ng virus or particle. Ang vector ay ini-injection o ini-infuse direkta sa pasyente, sa dugo o mismo sa organ. Na-absorb ng mga selula ang gene, magsisimulang gumawa ng tamang protina. Mga bentahe. Mas simple at hindi masyadong invasive kumpara sa ex vivo. Walang kinukuhang selula. Maaaring maabot ng mahihirap gamutin na bahagi ng katawan tulad ng utak o baga. Mainam para sa mga single gene disorders, sakit na dulot sa isang gene lamang,
Mga hamon o limitasyon. Mahirap kontrolin kung saan eksaktong pupunta ang gene. May posibilidad ng immune response laban sa vector, lalo kung virus ang gamit. Maaring panandalian lang ang epekto kung hindi maayos na maisama ang gene sa DNA ng selula. Paulit-ulit na gamutan ay mahirap kung nagkaroon na ng immunity ang katawan sa vector. Mga halimbawa ng sakit na maaaring gamutin: Leber's congenital amaurosis, isang uri ng namamanang pagkabulag; spinal muscular atrophy or SMA, hemophilia, cystic fibrosis, at ilang uri ng kanser. Ano ang ex vivo gene therapy? Ang ex vivo therapy ay isang paraan ng terapiyang genetiko kung saan kinukuha muna ang ilang selula mula sa katawan ng pasyente, naayos o binabago ang mga gene nito sa laboratorio, at pagkatapos ay binabalik sa katawan ng pasyente upang gamutin ang isang sakit. Pangunahing katangian ng ex vivo gene therapy: pagkuha ng selula. Kadalasan ay kinukuha ang mga stem cells o blood cells mula sa pasyente. Pag-ayos ng gene. Naayos o pinapalitan ang sirang gene gamit ang mga teknolohiya sa lab. Pagbabalik ng selula. Binabalik ng maayos ng mga selula sa katawan ng pasyente upang gampanan ang normal nilang tungkulin. Target: somatic cells lang ang inaayos, hindi ito namamana ng anak. Paano ito ay sinasagawa? Kinukuha ang mga selula, halimbawa ay stem cells mula sa dugo o bone marrow. Naayos ang gene gamit ang mga teknolohiyang gaya ng CRISPR o viral vectors. Pinapalaki at sinusuri muna sa laboratorio ang mga binagong selula para siguraduhin ligtas at epektibo. Ibinabalik ng maayos na selula sa katawan ng pasyente. Mga bentahe: mas kontrolado at eksakto ang gene editing sa lab. Maaaring subukan at siguraduhin ang kaligtasan ng mga selula bago ibalik. Mas mababa ang tsansang magka-immune reaction dahil sa sariling selula ng pasyente ang ginamit. Mas tumatagal ang epekto lalo na kung stem cells ang ginamit dahil nagre-reproduce ang mga ito. Mga limitasyon: nangangailangan ng high-tech na pasilidad sa laboratorio. Mas komplikado at magastos kumpara sa ibang uri ng therapy. Hindi ito pwedeng gamitin para sa lahat ng bahagi ng katawan tulad ng utak o baga. Mga halimbawa ng sakit na ginagamot gamit ang ex vivo gene therapy: severe combined immunodeficiency or SCID, beta thalassemia, sickle cell disease, at ilan sa mga uri ng cancer, halimbawa ay CAR T-cell therapy. Mga posibleng benepisyo sa kalusugan ng buong mundo. Number 1. Nakakagamot ng mga namamanang sakit tulad ng genetic disorders. Ang gene therapy ay may kakayahang ayusin o palitan ang sira o nawawalang gene na nagdudulot ng mga sakit mula sa pagkabata. Halimbawa, sickle cell anemia, isang sakit kung saan ang hugis ng pulang selula ng dugo ay mali, kaya't nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos. Sa gene therapy, maaaring baguhin ang DNA ng pasyente para bumuo ng normal na pulang selula. 2. Nagbibigay daan sa mas tiyak na lunas sa cancer, targeted cancer treatments. Gamit ang CAR T-cell therapy, tinuturuan ng gene therapy ang sariling immune cells ng pasyente upang kilalanin at tatakihin ng cancer cells ng eksakto na mas epektibo kaysa karaniwang chemotherapy. Tinutulungan ang panunumbalik ng mga tissue regeneration. Sa tulong ng stem cells at gene editing, maaaring mapalitan ang mga sirang bahagi ng katawan tulad ng nasirang muscle, utak o balat na posibleng hindi gumaling sa tradisyonal na paraan. 4. Maaaring magpababa ng pangmatagalang gastos sa kalusugan. Kahit mahal ang unang gamutan, kapag gumaling ang pasyente, hindi nakakailanganin ng paulit-ulit na gamot o ospisalasyon. Kaya makakatipid ng pamilya at sistema ng kalusugan sa kabuuan. Halimbawa ng benepisyo: ang isang bata na may severe combined immunodeficiency o SCID ay dating nangangailangan ng isolation at tuloy-tuloy na gamutan. Sa pamamagitan ng gene therapy, maaari siyang magkaroon ng malusog na immune system, mabuhay na normal, at hindi na kailangang gumastos ng malaki sa lifetime treatments.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Cyrus Francia Marqueses. At sa pagkakataong ito ay aking ibabahagi ang isang napapanahong paksa sa larangan ng science at medicine, ang gene therapy, kasama ang detriments at ethical issue na kaakibat nito. Sa panahon ngayon, kung saan mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, lumalawak rin ang posibilidad ng paggamot sa mga sakit na dati ay walang lunas. Una na dyan ang napakamahal na gastos. Isa sa mga pangunahing problema sa gene therapy ay ang napakataas na halaga. Maaring umabot sa milyong-milyong piso o dolyar ang isang gamutan. Dahil dito, kaunti lamang ang may access, lalo na sa mga may hirap na bansa o pasyenteng kapos sa pera. Halimbawa, ang isang gene therapy para lang sa ilang uring genetic disorder ay maaring umabot na sa 1 milyong pataas na halos imposibleng abutin ng karaniwang pamilya sa Pilipinas o ibang developing nation. Pangalawa, mga isyong ethical, designer babies at genetic inequality. Ang genetic editing ay nagbibigay kapangyarihang baguhin ang katangian ng embryo, tulad ng talino, itsura, pisikal na lakas. Bagamat ito'y maaaring gamitin sa pagpigil ng sakit, may pangamba rin itong maabuso na magre-resulta na tinatawag na designer babies. Sa ganitong sitwasyon, baka magkaroon ng genetic inequality kung saan ang mga may kayang magdisenyo ng kanilang mga anak ay mas lalong napapaboran habang ang may hirap ay napag-iiwanan. Pangatlo, hindi pa tiyak ang pamatagalang epekto. Dahil bago pa lang ang teknolohiyang ito, hindi pa lubos na naunawaan ang mga posibleng epekto nito sa katagalan. Maaari magkaroon ng hindi inaasahang komplikasyon tulad ng mutation o cancer sa hinaharap. Kaya, kailangan na mas maraming panaliksik bago ito ipalaganap. Ika-4, mas lalong paglala ng global health disparity. Kapag naging karaniwan ang mga gene therapy sa mga mamamayang bansa, pero hindi ito maaabot ng may hirap, mas lalong lalawak ang agwat sa kalusugan sa buong mundo. Ang teknolohiyang ito na sana ay para sa lahat ay maaari maging pribilehiyo lamang ng mga iilan kung walang regulasyon at tamang distribusyon. Halimbawa, ang sickle cell anemia. Ito ay isang sakit na madalas tumatama sa mga tao mula sa Africa at African American communities. Bagamat may gene therapy na para dito, marami pa rin ang mga hindi natutulungan dahil sa gastos at kakulangan sa access ng mga ospital at gamot. Kung magiging pantay ang access, mas maraming buhay ang maaari ng mailigtas. Sa pagtatapos ng ating talakayan, nais ko pong idiin ang gene therapy ay isang revolusyonaryong hakbang sa medisina. May kakayahan itong magpagaling ng mga malulubang sakit. Ngunit, ito rin ay kaakibat na may malalim na isyong etikal at panlipunan. Hindi sapat na ang agham ay makapagligtas ng buhay, kailangan itong gawin ng patas, makatao at may pananagutan. Tandaan, science can save lives but equity ensures everyone benefits. Ang tagumpay ng siyensya ay tunay na lamang kung ito ay nakikinabang ang lahat, hindi lamang ang mga may pera, kapangyarihan o access. Maraming salamat po at naway magamit natin ito sa mga kaalaman sa mas makatarungan at makataong paraan.